Magsiservice tayo mga kalikot ng isang washing machine. Ang problema nito mga kalikot, hindi na umiikot yung kanyang wash. Tapos sinubukan natin siyang i-switch. Yun nga ay naglulos na rin yung kanyang gear sa kanyang rotary switch. Siguro may posibilidad na yun yung sira mga kalikot. Bago natin kalikutin, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Unang gagawin natin mga kalikot, test muna natin, try muna natin i-switch. So ayan na nga mga kalikot, bumabalik yung rotary switch niya. Parang sira na yung gear. Hindi katulad dun sa kanyang dryer. Nagta-timer siya. So dito sa kanyang wash, yun yung may problema mga kalikot, bumabalik siya. Kung baga hindi naglalak yung kanyang gear. So bubuksan natin yung mismong timer niya mga kalikot. Tanggalin muna natin mga kalikot yung tatlong knob ng timer niya. Tapos dyan sa kanyang drain, yan, tanggalin rin natin yung hilaan ng kanyang drain para maiangat natin yung cover ng kanyang timer, pati yung brake ng dryer mga kalikot. So ayan, natanggalan natin siya. Kapag tanggalin naman natin mga kalikot yung brake ng dryer niya, iangat muna natin yung cover niya. Yan, ganyan. Para lumambot siya at saka madaling tanggalin yung kanyang cable. Yan, lumambot na siya mga kalikot. Bago natin tanggalin yan, yung papunta sa kanyang brake ng dryer. Tapos tandaan lang natin mga kalikot kung saang butas natin siya tinanggal para doon rin natin ibalik. Sa takip ng timer mga kalikot, may mga lock yan. So sikwatin lang natin dyan ng flat screwdriver yung mga lock niya. Tapos may screw din yan sa likod na tatlo. Bali tatanggalin natin yan mga kalikot para matanggal natin yung cover ng kanyang mga timer mga kalikot. So yan yung tatanggalin natin mga kalikot, yung sa wash lang na timer. So may dalawang screw dyan, tanggalin lang natin para matanggal natin yung timer. So kapag bumili tayo mga kalikot, check nyo lang yung wiring niya, tapos yung forma ng kanyang timer. So kailangan parehas na parehas yung bibilhin natin. Tapos yung color coding niya, so kailangan tandaan nyo rin yan mga kalikot. Minsan kasi kapag bumili tayo ng timer, minsan may dalawang wire na iba yung kulay. So kailangan kabisaduhin nyo rin yung diagram niya bago natin ikabit mga kalikot. So ayan, yan yung mga kulay niya mga kalikot. Pinutol na natin yung mga wire mga kalikot. Tapos dadalhin natin itong example natin dun sa store na pinagbibilan natin mga kalikot. Kapag bumili naman tayo ng timer mga kalikot, sabihin lang natin yung kung ano yung brand ng ating washing machine. Katulad nyan, Camel yung ating brand ng ating washing machine. So yun lang yung sabihin natin dun sa pagbibilan natin ng timer mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa washing machine na ginagawa natin. So kapag bumili kayo mga kalikot, check nyo rin kung magkamuka yung parehong timer. Ang gagawin pala natin dito mga kalikot, idudugtong na lang natin yung mga wire nya dun sa dating wire nya. So gagamit lang tayo ng shrink tube para hindi na natin babaklasin yung sa loob nya mga kalikot yung mga wire. Yung dalawang wire mga kalikot na nakabukod, galing yan sa supply dun sa baba. Tapos nakakoneksyon yan mga kalikot dun sa switch ng kanyang drain. Ayan, papunta yan sa switch ng ating drain. Yan. So yan yung selector nya. So dun yan nakakonek mga kalikot. Nahinang na natin yung connection ng supply na papuntang drain mga kalikot. So nilagyan na natin siya ng shrink tube para naka-insulator siya. Mas maganda kasi yung shrink tube mga kalikot kaysa sa electrical tape. Yung electrical tape kasi kapag nabasa na, dahan-dahan na siyang natatanggal. Yung shrink tube, painitan lang natin ng lighter or apoy. Hindi siya basta-basta na natatanggal mga kalikot. Sunod naman na iwawiring natin mga kalikot yung mismong timer ng kanyang wash, yung forward at saka yung reverse nya.
Yan naman sa dating tinanggal natin na wire mga kalikot, parehas na yung mga kulay niya. So kung saan yung naka-assign yung parehas na kulay, doon natin i-connect mga kalikot. So makikita naman natin yan para makasigurado kayo mga kalikot na kapag tinanggal natin yung wire or pinutol natin, kailangan i-video natin siya or i-picturean natin siya para kapag ibalik na natin, same pa rin yung pagkakabit natin mga kalikot. Para mas madali na lang natin maikabit kasi titingnan lang natin yung video tapos or yung picture, mas madali na lang natin maikabit mga kalikot kasi napicturean na natin siya or na video natin. Natapos na natin na-connect yung mga wire mga kalikot, testerin na natin siya kung nagpo-forward at saka reverse siya or kung nag-o-off yung ating timer mga kalikot. So okay naman. Ayan. So ganyan siya mga kalikot, kailangan na tuloy-tuloy yung galaw ng ating timer kapag pinihit natin siya. Yung dati niya kasi kapag pinihit natin, bumabalik siya, kung baga may problema sa kanyang gear. Ayan mga kalikot oh. So nagpo-forward at saka reverse na yung ating motor. Ayan. So okay na siya mga kalikot, pwede na natin i-assemble yung ating timer. Yan, ayusin lang natin yung mga wire niya mga kalikot. Tapos nakabit na rin natin yung panali ng drain niya at saka yung sa brake niya or brake ng spin motor niya. Ayan, okay na lahat mga kalikot. Ang pinalitan lang natin dito yung kanyang timer ng kanyang wash. So ganun lang yung gagawin natin mga kalikot. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo. Hanggang dito na lang guys yung video natin para dito sa ating washing machine. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at papalo na rin sa ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot.